Welcome po ulit dito sa PKS natin for Bulacan Project. So ito po, unahin natin si Provence, wherein kung nasan po tayo ngayon. So ako pa pala si Paulo Santos. Marketing po ako for Monte Carlo Towers, yung condo po natin dito. So discuss ko lang po ng short dito, yung knowledge dito about sa binibenta natin na condo dito sa Provence. Yeah, so first of all, dito po tayo located mismo sa Bulacan. Tapos yung condo po is sa likod lang ng mall, yung dinaanan po natin na mall kanina, papasok dito. So sa likod lang po nun yung condo natin. So very accessible din sila kahit doon tayo manggaling sa MacArthur Highway. Tapos yung name po ng condo natin is Monte Carlo Towers. So yung team po kasi natin dito sa buong Provence is French-inspired. So yung mga pangalan na ginamit natin is tinerno na din natin, mga French-inspired names din sila. Katulad ng Monte Carlo Towers. So kumbaga na po sila, mga totoong lugar po sila sa ibang bansa. Tapos yun yung nilagay natin dito kasi yun yung parang team na gusto natin gawin dito. Yeah. So, ito po yung itsura ng condo natin. So, dalawang tower po yung ino-offer natin dito. Tapos, yung mga unique features niya is lahat po ng units natin is meron silang kasamang balcony kahit second floor hanggang 12th floor. So, ino-offer po natin dito is up to 12th floor. So, yung advantages din niya, wala pa po kasing condo dito sa Bulacan, ay sa Malolos. So ito pa lang yung condo dito. So pagka meron tayong client from Malolos or ibang lugar, maganda din siyang factor na sabihin na wala pang condo dito. Kasi syempre yung mga ibang investors natin, gusto nila sila yung mga nakakauna sa project. Kasi pagka sila yung nauna sa project, alam nila makukuha nila to ng pre-selling pa lang, kumbaga hindi pa ganun kataas yung price, tapos mataas pa yung i-increase nila. So kung parang investment yung hinahanap nila na parang matulin lumaki, so okay na po yung Monte Carlo Towers natin. So kahit na may other projects pa tayo dito sa Bulacan na mga condo na handle natin, meron naman tayong kanya-kanyang yung pinaka-unique na selling point natin dito. So dito naman sa atin, sa Malolos, is yung mga natin, yung infrastructure na ginagawa dito. So yung railway system natin, so ito is kitang-kita naman yan pag galing tayo sa MacArthur Highway, pag tumingin tayo sa right side natin. So ang haba na nako-connect nila. So maganda naman po dito, yung pinaka-accessible ng location natin. Bukod sa malapit siya sa MacArthur Highway, malapit din siya sa station kasi yung station po dito sa Malolos is sa may Kapitolyo lang po ng Malolos, sa tapat lang po. So minutes away lang po doon. And then bukod dyan is yung airport natin. So malaking factor din po siya kasi for a very long time ang ginagamit nating airports lagi kung magta-travel tayo pang bansa o kaya may susunduin tayong kamag-anak is yung NAIA lang tsaka yung Clark. So ngayon, patulad sa mga taga Bulacan, malaking importance din po ito kasi imagine hindi na tayo mag-expressway katulad ng mga NLEX papunta sa airport or hindi na tayo pupunta pa sa may Pasay, gano'n na medyo matraffic din minsan. Kaya minsan pagka meron tayong flight, sobrang aga natin pumupunta, di ba? Kasi tinitake, factor na din natin yung mag-travel, yung traffic. So ito po, dito siya located sa Bulacan mismo. So dito na lang tayo and malaking airport din siya. So 6 times larger siya sa NAIA. So maganda ito, for example, may mga magla-landing dyan, tapos mag-search sila for example sa Facebook, ganun, o kaya sa internet na parang short-term stay dito around sa Malolos or sa Bulacan. So ang magpa-pop up kaya doon is yung Monte Carlo Towers dito. So isa pa pong magandang feature natin dito is yung community natin. So usually pagka nagpe-present kami ng client, so gusto nila yung condo, pero ito yung usually parang nagpapag-go sa kanila na parang okay, gusto ko na yung condo na yan, parang i-reserve ko na. Kasi pag nakikita nila na parang nasa loob pala siya ng community na parang BGC-inspired community. So, ibig sabihin, parang pinakamagandang example dyan, hindi lang tayo yung condo parang nasa gitna lang ng bukid, ganun. Yung parang wala kang mapupuntahan sa labas, condo lang. So, wherein sa atin, una-una, makikita na kagad nila, meron tayong mall dyan, yung Vista Mall. So, sobrang importante din kasi nito pagka sa condo. Ayan. Kasi nandyan yung mga kailangan mong bilhin, mga groceries, mga gamit sa loob ng condo, and then yung mga shopping natin. Tapos, yung maganda po doon is, lalagyan kasi natin siya ng commercial establishment. Ito po, yung mga pwedeng lagyan ng mga
Starbucks, Yellow Cab, ganon. So hotel, lagyan natin siya ng hospital. Tapos yung mga business parks, so yung mga business parks natin, yung usual niyan is yung mga IT or BPO company. Like for example, mga BXI, ganon, Accenture, Concentrix, yung mga ganon. Tapos, lalagyan din natin siya ng mga schools dito. So, academic institution. So, yung mga schools na sa mid-rise buildings nilalagay, so yung mga magandang example doon, yung nakikita natin, mga NU, ganyan, STI, FEU, mga Lasal, ganyan. So, yun yung mga schools na pwede sa building. So, maganda po dito, kasi usually pagka nagpe-present tayo, di ba, parang lagi nilang na parang sinasabi na parang bakit ako dyan bibili? Ayan. So, meron naman sa Manila, kasi ang usual na condo is sa Manila naman talaga, di ba? So, dito, parang sabihin na bakit ako dyan sa Malolos, bakit ako dyan sa Bulacan. So, maganda dito is malaki kasi yung makuha nilang return on investment. Kasi yung mga project natin dito is tinatayo pa lang natin, meaning kasabay yung pagtaas ng price sa pagkatayo natin ng mga projects dito. So pagka naka-reserve sila ngayon, matodoubled or mat-tripled yung magiging return on investment nila. So maganda din dito sa Malolos, like ko sinasabi, ang ma-enjoy nila dito is mix ng dalawang worlds. Kasi minsan, di ba, for example, if yung condo natin is nasa Manila, araw-araw tayo sa Manila, naisip natin parang lalo pagka taga-Bulacan tayo or taga-ibang lugar, parang medyo nakaka-homesick kasi sobrang city, sobrang Manila niya, sobrang mga building. And pagka naman nasa isang probinsya kayo, probinsya, inisip mo naman parang gusto kong pumunta sa city, ganun, kasi ang dami kong pwedeng gawin. So, yun naman maganda dito sa Malolos kasi ganun yung area natin. Hindi siya sobrang probinsya, hindi din siya sobrang city. Kumbaga parang na-experience mo parehas. Yung parang mag-enjoy ka sa mga ino-offer natin dito na parang city, pero yung feeling mo na provincial feels is nandun pa rin. So parang hindi ka yung parang ma-homesick na gano'n na nasa city ka. So yun din yung kagandahan sa atin dito. And then ito po yung MacArthur Highway natin. Yung right side is papunta po yan sa Tabang, papuntang Manila. And then yung left side natin papuntang Kalupit, papuntang Pampanga. Ayan. So makikita natin dito kasi hindi po lahat ng condo projects is very accessible. Ibig sabihin parang, for example, galing ka sa main highway, hindi lahat ng condo is parang kaya mong lakarin papunta dun sa condo. Yung iba kasing condo or ibang developer, yung condo nila parang medyo looban pa. Like parang madami ka pang dadaanan ng pasikot-sikot, tsaka ka pala nakakarating dun sa condo. Eh what if wala naman silang shuttle? What if wala naman silang parang commute or vehicle? So medyo mahirap. So dito, pwede ka actually dumaan sa main hall, tapos lalabas ka sa electron, tapos nandun na. So lalakarin mo lang. Eh nandun na kagad sila dun sa condo natin. So ito naman po is ano din natin siya, itatayo din natin siya. Dito siya sa loob naman ng Camela Provence. So maganda dito is napapakita natin kila client na parang isa siya talagang estate na parang one-stop shop. Kumbaga, hindi lang condo, hindi lang mall, hindi lang subdivision, pero madami tayong nilalagay pa dito katulad nga ng mga business parks. So, yung dating opportunities natin na sa Manila lang nahahanap, kasi madaming ganun eh. For example, mga taga-Bulacan pupunta sa Manila kasi nandun yung opportunity, nandun yung mga business parks, and mga ina-apply ng hospital. So, ngayon gagawin natin, dito natin sila ilalagay. And then, lahat tayo dito is makikinabang din naman doon. Baga hindi na lalay, nandito na. Yung second nandito node na natin. So, ito naman yung third node. Yung third node natin, dito po sila. Pag diniretso natin, todo natin siya ilalagay. So, kompleto talaga, wellness and leisure hub. Actually, lahat ng mga itatanong sa atin nila client na kung malapit ba yan sa ganitong activities, malapit ba yan sa ganitong lugar, masasagot natin sila kasi meron lahat yan dito sa Provence. Yun yung kagandahan kapag ang kukunin natin investment or property is nasa loob ng isang estate. Ibig sabihin, hindi lang yung condo yung nabili mo doon, kundi yung pagiging accessible sa ino-offer ng estate na yun. Kaya maganda din siyang investment. Ito po, pakita ko po yung video tour natin dito. So ito po yung walk tour natin sa Provence. So pagka pumasok ka dyan, so left and right may makikita kang mga buildings dyan, may mga hospital, business parks dyan. So ito existing natin ng Vista Mall. Ayan. So iba kasi akala nila parang Vista Mall lang naman yung meron dyan, wala namang ibang lalagay dyan. Pero hindi nila alam, yung Vista Mall is start pa lang yun ng projects natin. So sunod-sunod pa po yan. So magkaka-business parks tayo dyan. So imagine nyo may mga pumapasok na dyan ng mga employees, ganon. Like for example, employees na hindi taga dito sa Bulacan,
and gusto nilang mag-rent para malapit na lang sila, hindi sila uwian like from Pampanga or other parts dito sa lugar natin, pwede silang mag-rent dun sa condo. So, yung mga kukuha sa atin, pwede nilang gawing investment din yun. So, malawak talaga kasi dito po sa Provence, isa tayo sa pinakamalaking projects dito, 350 hectares po ito. So, malawak talaga. So, sobrang laki natin. Dalawang municipality na yung nasakop natin. So, actually, this part is Plaridel area na. Itong location natin ngayon. So, yung nasa unahan doon, that is yung Malolos area natin.